pag-usapan natin tong gulo at kahihiyan na dinala na naman ni Amy Marcos kahapon sa Senado. Walang iba ang tinutukoy ko ay ang kanyang propaganda video. Yes, I call this a propaganda video dahil raw na raw ang video na to, very editorial, parang TikTok lang, walang evidences, walang proof, walang resibo, ni pagsabi ng sources, hindi siya nakapagbigay. So, it's clearly a conspiracy theory, it's clearly a video full of chismis, ganyan. And knowing Amy Marcos, talagang intrigera from the very start. So, sa video na to, halatang pinunteriya niya talaga dito si Tito Sen at si Ping Lacson at si Risa Hontiveros. Pinunteriya niya ang minority senators. Dahil itong si Tito Sen daw at itong si Ping Lacson ay nagkaroon daw ng pagpupulong together with Speaker Bogie D. III. Si Speaker Bogie D. III, Speaker ng House ito, no? At nagkaroon daw ng pagpupulong tungkol daw sa itinutulak na charter change o CHA-CHA sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. So, ang ibig sabihin nito, no, yung mga nakaupong mambabatas kaya daw tinutulak din at pinipilit na palitan si Alan Peter Cayetano para daw maitulak tong CHA-CHA. Yun ang press release ni Amy Marcos. Kasi yung mga nakaupong mambabatas, sila na ang babago ng Constitution. So which means to say, gagawin daw yun para yung mga nakaupong opisyal sa gobyerno ay mariretain sa kanilang mga posisyon at walang magaganap na 2028 elections. Most especially, presidential elections. At mariretain si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Yun yung kanyang press release. Yun daw yung pinag-usapan nila Tito Sen at ni Senator Ping Lacson together with Speaker Bogie D. III dito nung nag-meeting sila sa isang hotel. Pinabulaanan ito isa-isa na minority. No, lahat talaga nagsalita excluding Lito Lapid. Sana all Lito Lapid. Now, lahat ng senador ay not in favor of any amendments to the Constitution. They just want to bring back the dignity and the integrity of the Senate. Yun lang ang gusto talaga ng mga senador sa ngayon. Kasi ang dungis na ng Senado. Imagine sa trust rating, mas mataas pa ang Kongreso kesa sa Senado ngayon dahil sa puro kabalbalan na nangyayari sa Senate ngayon. Wala daw may gusto ng charter change. Kasi kung meron daw may gusto ng charter change, noong majority pa lang sana, etong minority ngayon, sana noon pa lang pinag-uusapan na nila yan sa kanilang mga caucuses. Kaso hindi eh. Never daw nangyari sa kanilang mga meeting ang pinag-uusapan yung charter change na yan dahil each and every one of them are also against it. Sabi nga nila pag nagbotohan daw sa Senado na kung sinong in favor of CHA-CHA, they will get 24 votes kasi wala daw talagang may gusto niyan. Pinalalabas ni Amy Marcos na napag-utusan ng mga senador at ilan sa mga kongresista natin, no? Ilan sa mga senador at ilan sa mga kongresista na pag-utusan ng palasyo na gawin itong charter change. Yun ang bintang na naman niya. Yun na naman ang press release niya without any proof. So dahil nga walang proof, itong video ni Amy Marcos na to at basta na lang siyang naghasik ng chismis, no? Etong si Raffy Tulfo, nilecturean siya ng bonggang-bongga kung paano magbigay ng expose. Sa tagal daw niya sa media, dapat daw ang pagbibigay daw ng mga expose ay dapat may kaakibat na evidence. Maglalapag ka ng resibo. Hindi yung basta ganito na tinawag niyang house show o hindi legit. Itong video ni Amy Marcos, sabi ko sa inyo noon habang nagsasalita, ang 11 minority senators halos gusto na lang maglahong parang bula ni Senator Amy Marcos. Gusto na lang niyang mawala doon. Kasi nga, itong majority senators na supposed to be kakampi niya, isa-isang lumabas ng plenary. Isa lang talaga nagtanggol sa kanya doon na ginastify yung ginawa ni Amy Marcos. Si Marcoleta, hindi pa niya naitawid ng maayos. Nakakaawa nga si Senator Amy Marcos dun kasi parang habang piniplay yung video, kung makikita niyo yung pagpanong camera sa mukha niya, parang nagsisisi siya na pinalabas niya yung video na yun. No, I can see the heartbeat racing so fast. Ganyan yung tipong yung itsura ni Amy Marcos, parang gusto niyang ipatigil habang ine-ere yung video na yon. Kasi talagang
nakikita ko, alam niyo yung itsura niya, naririnig ko na yung kabog ng dibdib niya, dun pa lang sa itsura niya. Ganun. Ganun kalala. So dahil nga dyan, no, isa-isa na nagsalita ang minority. At gusto nila i-strike off yung video dun sa session na yun dahil it's very unnecessary. At it seems like she is attacking the colleagues, which is supposed to be one body lang sila. Pero ina-atake niya yung mga colleagues niya, no? Kahit ba sabihin natin nahahati sa dalawa ang Senado, dapat in the end, magkasama pa rin yan eh. Walang batuhan ng putek kagaya nga ng sinabi ni Senator Risa Ontiveros. No? Pero it seems kasi na talagang nagkakaroon na ng rivalry na hindi naman talaga dapat na magkaroon ng rivalry ang Senado kasi it's just one body lang. So, nung nagsalita itong si Senator Marcoleta, na kaisa-isang tagapagtanggol ni Amy Marcos, no, sabi ni Senator Lauren Legarda, pinatapos daw muna niya lahat ng minority na makapagsalita bago may magtanggol, kumbaga, from the majority. So, umiksena naman to si Marcoleta at sinabi niya, hindi pa daw matapos ang minority. 10 lang daw nagsalita. Kasi, yung isa hindi pa. No? Tapos, sabi niya si Senator Lito Lapid nga daw yung hindi pa nagsasalita. O, di ba sana all? Hindi na kailangan makipagbalitaktakan. Nagiging senador. Sana all Lito Lapid. Diba? So, dinapitan niya itong si Senator Lito Lapid to ask if he will also second the appeal of Mig Zubiri. Kung magse-second siya, ganyan. So, siguro dahil ayaw nalang magsalita nito ni Senator Lito Lapid, sabi niya, hindi daw. Hindi daw niya binabackupan yung statement ni Mig Zubiri. Pero I know naman na naiintindihan nyo ng minority na siguro wala lang talagang lakas ng loob si Lito Lapid. Pero sana all talaga. Pwede maging mambabatas ng ganyan-ganyan lang kadali. So, nung pagsabi ni Marcoleta, pagbalik niya sa podium, sinabi niya, he will not second the statement of Mig Zubiri. Tingin si Robin ng ganyan. Sabi siguro ni Robin, ayos, may kapanalig ako dito. So I suggest guys, you watch the entire session kahapon para maliwanagan ko kayo kung ano nangyari kahapon, no? Tama lang ba yung ginawa ni Amy Marcos na magpalabas ng propaganda video na ganun-ganon? Ito nga yung sinabi ni Tito Sen na he has been friends with Boji D III ever since because they are golf buddies. So, wag daw masusurprise kapag makikita silang magkasama even in public kasi matagal na silang magkaibigan ni Speaker Boji D III. Kasi yung particular na pag-uusap na yon ay tungkol lang daw talaga sa bagong labas na golf clubs. At incidentally, nakita din nila doon si Ping Lacson which had another meeting from another room, no? At yun, doon sila nagkita-kita, no? This is just a coincidence, kumbaga, at hindi to pinagplanuhan. So, umaalingas-ngas pa rin ngayon ang pagpapalit ng liderato etong Senate presidency, no? At nag-offer nga daw na lumipat itong si Senator Cheese Escudero dahil nga ito talaga yung very possible na lumipat na minority dahil naabsuelto to sa kanyang issue with the COMELEC, no? Itong tungkol sa kanyang campaign donor. So, possible talaga na siya yung pwedeng lumipat sa minority. Pero ang offer daw ni Cheese Escudero, nag-offer! Ang offer daw is siya daw yung magiging Senate President once na lumipat siya, which is, alam naman natin naman, tatalino ang minority at talagang, di nila tinanggap yung offer na yon.